The ratio of boys to girls in a classroom is 3:4. If there are 36 girls in the class, how many boys are there? Welcome back sa ating FB page na Review with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So ngayon, about naman tayo sa ratio. Doon tayo sa shortcut. Ang daming paraan kung paano natin ito i-solve. So ngayon, yung naunang binanggit sa kanya yung boys. Ang pangalawang binanggit sa kanya yung girls na 4 down. If there are 36 girls, so doon muna tayo sa shortcut. 36 daw yung girls. Ilan yung girls diyan? 4 sa ratio ba? 36 divided by 4 and that is 9. Ang tanong, how many boys? So i-multiply natin sa 3. Therefore, this is 27. Ito na yung shortcut. Doon tayo sa detalye. Boys is to girls equals boys is to girls. Kada 3 boys may 4 na girls. So paano kung 36 daw yung girls, ilan yung boys? Sa ratio, ito yung i-multiply natin. This is 4b equals 3 times 36. 3 times 36. 36. Kapag pang-multiply, pang-divide si 4 or mag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel yan siya. So, B na lang ang natitira. Ito namang ating 3 times 36 over 4, masolve ito in 2 ways. Pwedeng ganito, 36 divided by 4, para hindi masyadong mahirapan tayo ba? 36 divided by 4 and this is 9. 9 times 3 equals 27. Otherwise, 36 times 3 or 3 times 36, 108. Divided by 4, this is malamang 27 ito. So, depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Yung nauna, ito yung pinaka-shortcut. Let's do another way. Ay, wait lang. Ito lang yung i-delete natin. Pwede nating tawagin itong Cantu-style way sa pag-solve. Kada 3 boys daw, boys, yan siya, kada 3 boys, may 4 na babae. Ngayon, 36 daw yung value nito, 36 daw. Yang 36 na yan ay hatiin natin sa 4-4 na circle. So therefore, 36 divided by 4 and that is 9. So therefore, itong ating circle-circle ay katumbas pala sa 9. Lahat ng mga circle-circle kasi pareho man yung sukat. Ang tanong, ilan yung boys? 27. Next, number 2. Two numbers are in the ratio na 3:5. If their sum is 120, what is the larger number? Shortcut ulit tayo kasi sa actual na exam, oras ang kalaban niyo. Ang sum daw ay 120. I-divide natin sa sum din sa ating ratio, 3 plus 5 and this is 8. So therefore, 120 divided by 8, ilan man to? 1, 5, 15. Tapos ang tanong ay larger number. Ito mang 5 ang larger number natin. So 15 times 5 equals 75. Another way, 3 at saka si 5. Let n para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio para kung i-add natin sila, ang total ay 120. So pwede natin itong tawaging algebraic way sa pag-solve naman nito. 3 n, adan ng 5 n, 8n
equals 120. Since si 8 ay pang-multiply, pang-divide yan siya. Now, 8 equals 120 divided by 8 and this is 15. Yung tanong naman dito ay yung larger number. So, yung larger number natin ay 5 times yung n natin ay 15. 5 times 15 equals 75. Ngayon, ito yung abangan nyo sa next na video. A recipe calls for flour and sugar in the ratio na 7:2. If 21 cups of flour are used, how many cups of sugar are needed? Kung naintindihan nyo yung about sa ratio na didiscuss natin kanina, alam kong masagutan nyo rin ito. Pwede nyong i-comment. Thank you and God bless.